Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Marami po tayong mahalagang paksang pag-usapan ngayong gabi. Una po dito ay ang tungkol po dito sa Social Amelioration Program or SAP distribution. Ito po yung ayuda tungkol sa COVID. Obserbasyon po natin ngayon. Kawawa po yung ating mga kababayan. Hindi po natin malaman kung bakit ganitong sistema ang pinatutupad ng DSWD. Kukuha ka ng number sa barangay, control number, pipila ka. Pagdating mo sa MLOWELER, kung saan i-withdraw ang pera, ang ini-entertain lang daw po ay 50 sa isang araw. Kahit na alauna pa lang wala ng tao, hindi na mag-i-entertain ang MLOWELER. Sa makatuwid, ang mga tao para mauna, alauna pa lang na madaling araw, nakapila na. Ang masama, pag ikaw ay pang 51 ka sa pila, hindi ka na ma-entertain. Maghanap ka na uli ng ibang outlet ng MLOWELER. Pagdating mo roon, puno na rin. At i-entertainin ka lang sa araw ng labas mo. Halimbawa po sa isang lugar, sa isang barangay, kung ang labas niya ay Wednesday o kaya Wednesday at Saturday lamang sa isang linggo, so makukuha lamang niya ang pera niya sa ganong araw. At hindi lamang yan. May sinasabi pa na pag hindi mo na-withdraw sa loob ng isang linggo, kukuha ka na naman ng panibagong control number mula sa DSWD. At posible na hindi ka na uli mabigyan. Kaya hindi mo na makukuha. Ang katanungan po natin kay Secretary Bautista ng DSWD, ito ba namang simpleng distribution na ito? Halos 1 taon nyo nang ginagawa. Hindi nyo pa ito maisaayos. Kawawa po ang ating mga kababayan na inyong pinahihirapan. Ang akala ng iba, kasalanan na naman ito ng ating Pangulo. Pinahirapan sila. Gayong ito ay tungkulin mo, DSWD Bautista. Simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo. Pakilusin mo ang mga DSWD officer sa bawat LGU. At kung ang MLOWELER ang inyong dineputize, dapat 24 hours sila mag-ooperate. O kung hindi man, dagdag sila ng tao to accommodate the claimants. Kumikita din naman sila sapagkat ayon sa impormasyon natin, binabawasan din naman ang bawat claimant ng 100 pesos or 200, I'm not sure. Pero yun ang sabi. Assuming na lang 100 pesos yan. Sa dami ng mga claimants na yan, malaking pera yan. Ang tanong po natin dito, bakit MLOWELER lamang ang dineputize ninyo? Bakit hindi nyo dineputize yung iba rin? Katulad ng Cebuana, Palawan. Nang sa ganon,
Hindi nahihirapan ang sambayan ng Pilipino para lang i-claim yung ayuda na para sa kanila. Actually, matagal na yan dapat. Very late na nga ang distribution nyo, ganun pa kahirap. Ganun ba talaga ka-inefficient ang DSWD? Yan lang ang trabaho ninyo, Secretary Bautista. Kung hindi mo kaya yung trabaho na ganyan, di bitawan mo. Maraming mas magaling sa'yo na hawak dyan. Kaysa naman pahirapan natin ang sambayanan. Imagine, 1:00 pa lang ng gabi, 3:00 nakapila na yung mga tao. Hindi lalo magkakasakit yan. Napipilitan silang pumila dahil kailangan nila ng pera. Pero ang tanong kayo, hindi nyo ba mapaayos yan? Napakapalpak na sistema mo, Bautista. Palpak yan. Simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos. Kawawa yung mga kababayan natin. Pinahirapan nyo sa kaperasong tinapay. Sistema lang yan. At nananawagan din po tayo sa mga local chief executives na may ganitong nangyayari sa kanilang lugar. Halimbawa po sa San Pedro City, Laguna, nananawagan tayo sa ating mayora kay Ginang Lourdes Catakis na tingnan po ito sapagkat constituents po ninyo ang nahirapan dito. Bagamat ito ay kasalanan ng DSWD National, pero nakikiusap na rin tayo sa ating mabutihing mayor na tingnan po ito at kung meron, sigurado namang may magagawa kayo tungkol sa bagay na yan. Nang sa gayon po, hindi na ganito kahirap ang daranasin ng ating mga kababayan. Sapagkat sa ngayon po, napakapalpak itong ginawa ni DSWD Bautista. Yan lang ang trabaho ninyo, ayusin po ninyo, Ginoong Bautista. So, yan po ay ating pinapanawagan sa inyo at sana matugunan ninyo ang sistema na yan. Isang balita din po kaugnay dito sa red tagging. Alam po ninyo, mayroong isang doktora mag-asawa sa Negros na pinatay. At ito po ay immediately ang Commission on Human Rights, si Congressman Zarate, si Renato Reyes, itong mga kilala na mga makakaliwa. Sinasabi nga natin na mga kadre, CPP, NP, NDF ay agad-agad na nagpahayag sa media na di umano itong pinatay na ito ay doktora sa Negros ay biktima ng red tagging. Kaya dapat daw ihinto na ang red tagging sapagkat maraming buhay na nalalagay sa panganib. Ang ibig po nila sabihin, bagamat wala silang sinasabing ito ay police, military, but impliedly they claim that since it is the military who is red tagging and the persons killed were accordingly allegedly tagged before they were killed, then impliedly they are saying that it should be the military or the police. Ang sinasabi po natin dito, wala kayong ebidensya na pulis nga o military ang pumatay sa mga taong ito.
na sinasabi niyong narindag bago sila napatay. Sa totoo lamang po, pwede rin namang ang grupo nyo ang may kagagawa nito para ibintang sa mga military at pulis para sabihin na itigil na ang pagre-rintag sapagkat naglalagay ito sa panganib ng mga buhay na nare-rintag. Ang sinasabi po natin dito, katulad nga ng sinasabi ng Pangulo, it's not mere red tagging that the military is doing. With respect to this Makabayan Black Party List representatives in the lower house, with respect to Nery Colmenares, with respect to Tede Casino, with respect to Renato Reyes, with respect to other personalities who are red tagged by the military, it is exposing to the public of your identity being leaders, members, conspirators of the terrorists, namely the CPP, NPA, NDF. And you cannot stop us doing this because we believe that it is the best way of informing the public, especially the youth, joining your front organizations, itong mga leftist organizations na ito, which are conduit for recruitment of manpower supply for the NPA. Kaya po, hindi tayo tumitigil. Kung titigilan po itong red tagging na sinasabi nyo, it will just benefit you because you will not stop your activities without being exposed to the public that your true identity, being cadres, conspirators, leaders, members of these terrorist organizations. Yung binibintang ng Human Rights Commission, ng Commission on Human Rights, yung binibintang ninyo na itong mga napapatay, kaya sila napatay ay dahil sila ay ni-red tag, wala pong basehan yan. Sinasabi nyo lamang yan para may dahilan kayo na pigilan o gawing krimen ito. Katulad ng sinasabi ni Senator Lacson at ni Grace po, at gayon din ng mga Makabayan Black representatives in the lower house. The public will not be convinced by that argument. Anyway po, panibago po tayong paksa na sa tingin po natin ay napakahalaga din talakayin. We have read an article written by Randy David sa Inquirer po, kung saan sinasabi ni Randy David na ito sa kasalukuyang administration of President Duterte ay mayroon din pong there is a suppression of freedom of expression in terms of suppressions of the press. At kanya nga pong
nabanggit dyan ang panggigipit di umano sa, o hindi lang panggigipit, pagka wala ng ABS-CBN, panggigipit dito sa Rappler, itong kay Risa, itong sa Rappler, at itong sa Inquirer. At ang sabi nga ni Randy David, itong panggigipit sa media, sa mainstream media ng Duterte administration ay kahalintulad din ng ginawa ni Marcos noong martial law. Pero sa tingin nga niya, masigit pa, sapagkat kung ang kay Marcos ginawa na panggigipit sa media noon through martial law proclamation, the purpose of which was to save the republic, allegedly. Whereas in the case of President Duterte, pagkasabi ni Randy David, it was just but a vengeance. Paghiganti lang daw ng isang kantoboy. Nalintulad niya sa isang paghiganti ng isang kantoboy dahil daw sa hindi na-air ang kanyang advertisement ng election by the ABS-CBN. So ito yung laman ng article sa Inquirer ni Randy David. Ito si Randy David, ang pagkaalam natin dito, professor yata ito ng UP, and a big man in the Inquirer. So pag-usapan po natin ito. Kasi kung mababasa mo yung article ni Randy David, napakaganda, magaling, and it is convincing, though it sounds elitist. Talagang pang-elitista. Ang gusto lang natin banggitin dito, Mr. David, in the first place, sabi nga nila ka Eric, the Inquirer is also penetrated by the CPP-NPA. May binanggit nga dyan ang pangalan na editor sa Inquirer. In the same way that the ABS-CBN also is clearly biased when it comes to its reporting. Napanood ko nga ang interview ni Karen Davila sa mga sumuko na NPA. Hindi man sumuko, na huli ng mga military. And Karen Davila, in that interview, was trying to tell the public through cross-examination of the NPA who confessed that they were NPA. So sabi nga natin doon sa nauna nating vlog, na ito si Karen Davila, parang defense lawyer, kung saan sa kanyang mga paraan ng pagtatanong, gusto niyang patunayan sa korte na itong mga tao na ito, sa kabila ng kanilang pag-amin na sila ay NPA, ay hindi totoong NPA.
In other words, ABS-CBN has been proven to be biased in its reporting against the administration and in favor even of the CPP, NPA, NDA. At lalo naman tong Rappler with Maria Ressa. So, ito po ang dahilan kung bakit, and take note with respect to ABS-CBN, by the way, professor kayo, Mr. David. You know that ABS-CBN, hindi na rin yun ng lower house ang kanilang prangkisa. Because of some violations according to the committee that investigated the ABS-CBN case for purposes of franchise renewal. In other words, you know very well that the president had no hand with it. It was Congress, the lower house, the franchising committee, which refused to renew. And you know that there is the so-called separation of powers among these three branches of government, wherein Congress is independent from the executive department. So it is to say that it was the president who caused the closure of the ABS-CBN is definitely aimed at misleading the public. Professor ka pa naman ng UP para gawin mo yan, Mr. David. Itong si Ressa, may kaso, in fact, as far as we know, she was already convicted. Diba ang kaso nga, libel? Because of at ang sabi dito, mahilig ito sa fake news. In other words, it is not the president na nanggigipit. Kung napanood ko minsan sa Malacanang briefing, yung representative ng kanilang babaeng payat doon, na question na medyo talaga namang nablablang ka siya ni Secretary Roque. Sapagkat naman pa talagang kanilang mga tanong. The question is intended to malign the government. That was the report. Ngayon, tungkol naman sa inquiry, well, mabanggit nga lang natin na ibig sabihin, infiltrated. At ang nagsabi nito si Ka Eric, yung ex-rebel. At makikita mo naman talaga, tulad nga itong report mo ngayon, yung article mo na sinasabi mo, na human rights violations are committed, press freedom is being under attack by the Duterte administration, para bang isang kantoboy na gumanti lamang. That is, imagine you ascribe it unto the president. Ngayon, sasabihin po natin, ikaw din naman ang nagbanggit ito sa article mo na yan, ang sinasabi mo
the president is doing it and as a populist, as a sort of populist fight against the oligarchs, against the oligarchy. Yan ang ginagamit ng Pangulo, labanan ang oligarkiya. Well, mas mabuti na banggit mo yan. Sapagkat, una, as a common people, katulad namin, di ka kasama. Una, ikaw naman ay elitista. Mayayaman kayo. Una, ako mismo, kung if I have something to regret in life, iyon ay ang napaniwala ako na dapat ma-oust si Marcos by to aid sa revolution. Isa ako sa mga nabola ni Ninoy that Marcos was bad with his martial law. So we joined the rallies movement against Marcos as an ordinary person, hoping for the betterment of the Filipino people. So we joined all rallies. Sigaw tayo ng sigaw, kore-kore, hanggang sa natanggal si Marcos. When Cory assumed the presidency, we had all the hopes that somehow life of the people could be uplifted to the best with Cory as a new president, with her revolutionary government as that. Tinanggal lahat yung mga Marcos appointees in the government. After Cory Ramos, we supported him. Then afterwards, sandali lang naman yung kay Erap. I did not support Erap. Anyway. Then JMA, we supported also. Pinoy, I did no longer support Pinoy. Anong napala ng mahihirap? Yung mga oligarchs, lalong yumaman. Mr. David, kayo, tulad nila Winnie Monsod, pag upo ni Cory, ang asawa mo nga yata, ang tanda ko. Alam ko, asawa mo si Karina David, naging Civil Service Commission. So kayo nagpayaman. Yumaman kayo. Ang asawa ni Winnie Monsod, ang tanda ko, naging UP President, naging Comelec Chairman. Doon ang panahon yung nagpayaman kayo. You work hard for the ouster of Marcos by using the masses. And once Marcos was ousted, nagpayaman kayo. Yung masa, kinalimutan nyo. Ngayon, why we do support Duterte? I did not vote for Duterte, but I am supporting him now. That's why I'm doing this. Because I am convinced that Duterte is the only president who has that honest to goodness intent to fight for the betterment of the Filipino masses against the oligarchs. Yan po ang totoo. Kaya kayo nagagalit sa kanya because your interests are endangered by his move to do away with the oligarchy in the Filipino society. Sa totoo lamang po,
Siguro nga kung hindi na alis si Marcos, baka mas maganda pa ang buhay ng masa ngayon. That is something that we regretted, that we have regretted. Gusto nyo nung mapaalis si Marcos para kayo manungkulan. At nagawa nyo ngayon, pero hindi nyo magagawa yan kung hindi kayo tinulungan ng masa. Hindi nyo nabulang masa. And this is what we are telling now. Hindi nyo na kami magagamit for your own personal purpose. Kalukuhan yan. With this social media, with this internet technology. Ito ang sinasabi ko sa mga estudyante. That with the proper use of this social media network to initiate meaningful reforms in the society for the betterment of the masses. Tanggalin natin yung mga lintik na yan, mga oligarchs na yan, mga elitist na yan. At sa totoo lang din naman sabihin nyo ng red tagging. Pero kaya nga kayo, to a certain degree, you join with this leftist. Look at UP, nagiging hobby ng mga leftist. Sino ba na riyan, di ba kayo? Kasi itong mga to ginagamit nyo rin. Naggagamitan kayo for your own purposes at the expense of the masses. Hindi nyo na kami mabubula, Mr. David. Magaling ka nga, pero yung galing mo, talagang mga elitista. Ito, laban to ng masa against the elitist. Pero huwag kang mag-alala. Sa labang ito, we will not be allowing the use of armed struggle. Kaya nga kinukontra natin yung mga NPA na yan But I know, we know that to a certain degree, may connection din kayo. Kaya nga ang UP is the best having of the leftist organizations. Anyway po, marami pa tayong pag-uusapan. But for the time being, tapusin muna natin. Magandang gabi po. Maraming salamat. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Bago po tayo magbukas, inaanyayahan po natin kayo na kababayan ay subscribe po ang ating YouTube channel. Ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi muli.